ang pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo. Yan ang ating kikilalanin sa video ito. Kaya kung interesado ka kaibigan, halina't ating pag-usapan. Pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo. Marahil, kapag naririnig nyo ang salitang ito, ay agad na sumasagi sa inyong mga kaisipan ay ang mga sikat na siyentipiko. Tulad na lamang ni Isaac Newton na nakadiskubre ng Law of Gravity, Albert Einstein na nakadiskubre ng Theory of Special Relativity, at sa modernong panahon naman ay si Stephen Hawking na siyang nakapagpaliwanag ng maraming bagay patungkol sa black hole. Sila lang naman ang ilan sa mga bantog na siyentipiko o matatalinong tao na malaki ang naiambag sa paglago ng katalinuhan ng tao. Pero alam nyo ba, wala pa sila sa kalingkingan sa tao na aking ipakikilala sa inyo. Kaya kung interesado ka malaman, stay and relax. Dahil ako ang bahala sa kwento. Ang aking tinutukoy na pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo ay walang iba kundi ang isa sa mga karakter ng Biblia. Ito ay si Haring Solomon. Oo, tama ka na narinig kaibigan. Ito ay si Haring Solomon. At wala nang sino mang tao na ipapanganak na makakapantay sa katalinuhan niya. Sino nga ba si Haring Solomon? Siya ang pangalawang anak ni Haring David kay Bathsheba. Ang Haring David na ito ang siyang tumalo sa higanting si Goliath. Si Solomon ang naging kahalili sa pagiging hari ng kanyang amang si Haring David sa bansang Israel. Paano nga ba nagkaroon ng kakaibang katalinuhan si Haring Solomon? Ito ay nakasulat sa Unang Hari, Kapitulo 3, versikulo 5 na sinasabi, sa Gabaon ay napakita ang Panginoon kay Solomon sa panaginip sa gabi. At sinabi ng Diyos, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Kung ikaw kaya kaibigan ang tatanungin at bibigyan ng pagkakataon upang makahiling sa Diyos, ano kaya ang hihilingin mo? Well, sa palagay ko, normal sa mga tao kung siya'y bibigyan ng pagkakataon na humiling, marahil ang kanyang hihilingin ay ang mga bagay na makapagbibigay ng kasiyahan at kaalwanan sa pamumuhay niya, gaya ng kayamanan, kasikatan, o kaya naman ay kapangyarihan. Ngunit sa kabila nga ng batang edad ni Haring Solomon, at dahil na din sa kagandahan ng kanyang puso at pagnanais na mapagharian ng maayos at maging matatag ang bayang Israel, ay hindi kayamanan o ang buhay man ng kanyang mga kaaway ang kanyang hiniling, kundi kanyang hiniling na magkaroon siya ng matalinong puso upang humatol sa bayang Israel. Ito ay nakasulat sa Unang Hari, Kapitulo 3, versikulo 9. Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makahatol dito sa iyong malaking bayan? Dahil nga dito, sa sinaysay ni Haring Solomon, ay nalugod nga ang Diyos sa kanya at ipinagkaloob sa kanya ang ayon sa kanyang hiniling, at pati ang mga bagay na hindi niya hiniling ay ipinagkaloob din sa kanya.
Sinabi din ng Diyos na wala nang magiging kagaya niya. Kaya siya ang naging pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo. Ito ay nakasulat sa Unang Hari, Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 12. At ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon na hiningi ni Solomon ang bagay na ito. At sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito, at hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay, o hiningi mo man sa iyo ang mga kayamanan, o hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi hiningi mo sa iyo ay katalinuhan upang kumilala ng kahatulan. Narito, aking ginawa ayon sa iyong salita. Narito, aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso, na anupat walang naging gaya mo, na una sa iyo, o may babangon mang sino man pagkamatay mo. Dito nga'y tinanggap ni Haring Solomon ang pambihirang katalinuhan, na kahit kailanman ay wala ng taong makapapantay. Dito ay may nakukuha tayong aral, na kapag nakita ng Diyos na maganda ang ating hangarin, ay ipagkakalob niya ang ating mga kahilingan. Sunod nating alamin mga kaibigan, gaano nga ba katalino si Haring Solomon? Sa palagay ko kaibigan, hindi natin ito kayang ipaliwanag ng buo. Pero ipapakita ko sa inyo ang ilang mga bagay o detalye upang magkaroon kayo ng idea kung gaano nga ba siya katalino. Isang matalinong paghatol nga ang ipinamalas ng batang hari sa harapan ng Israel. Nang may dalawang bayarang babae ang lumapit sa hari at nagsaysay ng kanilang suliranin. Sinaysay nila na kapwa sila nakatahan sa iisang bahay at parehong nanganak ng batang lalaki. At nang kinagabihan ngayon natulog silang dalawa, katabi ang kanilang sariling mga anak. At habang natutulog silang dalawa, ay naipit ng isang babae ang kanyang anak at namatay. At ang ginawa ng babaeng yaon, ang kanyang patay na anak ay ipinalit sa batang buhay. Nang kinaumagahan ngay gumising ang dalawang babae, at napansin ng isang babae na ang kanyang anak ay wala ng buhay. Ngunit napaghalata niyang ang kanyang anak ay napalitan, at nagtalo silang dalawa sa harapan ng hari. Kapwa nila ay ginigiit na kanila ang buhay na bata. Dahil dito ay nagpakuha ng matalas na espada ang Haring Solomon upang hatiin ang bata sa dalawa, upang kanila na lamang paghatian. Ang isang babae nga ay pumayag na hatiin ang bata, ngunit ang isang babae naman ay hindi pumayag na ang bata ay hatiin. Bagkus ibigay na lamang ang bata sa isang babae. Dito ay nagpasya ang Haring Solomon na ibigay ang bata sa babaeng hindi pumayag na ito'y hatiin, sapagkat ito ang tunay niyang ina. Kung sa unang pandinig ay marahas ang paghatol na ito ng hari na hatiin ang bata sa dalawa gamit ang isang matalas na espada, ang pasyang ito ay may napakalalim palang karunungan, sapagkat nalalaman ng Haring Solomon ang damdamin ng isang tunay na ina na nagmamahal ng kanyang sariling anak. Walang sino mang magulang na nais mapahamak ang kanyang minamahal na anak. Pagkatapos ng matalinong paghatol na ito, ay nagpamalas pa ang hari ng napakaraming karunungan sa harapan ng Israel. Ang Haring Solomon ay nagsalita ng 3,000 kawikaan o aral ng mga payo. Kaya kung babasahin nyo ang aklat ng kawikaan ni Solomon, ay marami kayong makukuhang aral patungkol sa sociology, political, psychology, at good moral and right conduct, at marami pang ibang karunungan na nagagamit sa kasalukuyan kahit sa paaralan at malalaking pamantasan sa mundo. Nakasulat din si Solomon ng 1,005 na mga awit na para sa Diyos. Kaya naisulat niya ang isa sa mga aklat ng Biblia, ang awit ng mga awit. Pero hindi lang yan mga kaibigan. Alam niyo ba na pati punong kahoy, halaman, ibon, at isda ay meron din siyang karunungan
Kaya't kung akala nyo na ang botany, zoology at biology ay sa modernong panahon lang pinag-aralan, ay dyan kayo nagkakamali. Noong panahon pa ni Solomon, sa kabila ng wala pang modernong kagamitan, ay alam na ni Solomon ang karunungan patungkol sa mga ito. Kaya palagay ko mga kaibigan, ang haring si Solomon ay may tuturing din nating isang siyentipiko. Ang mga karunungan ngang ito ni Solomon ay nasulat sa Unang Hari, Kapitulo 4, versikulo 32 hanggang 34. At siya'y nagsalita ng 3,000 kawikaan, at ang kanyang mga awit ay 1,005. At siya'y nagsalita ng tungkol sa mga punong kahoy, mula sa cedro na nasa Libano hanggang sa isopo na sumisibol sa pader. Siya'y nagsalita rin ng tungkol sa mga hayop, at sa mga ibon, at sa mga nagsisiusad, at sa mga isda. At naparoon ang mga taong mula sa lahat na bayan, upang marinig ang karunungan ni Solomon, na mula sa lahat na hari sa lupa, na nakabalita ng kanyang karunungan. Dahil nga sa karunungan na bigay ng Diyos kay Haring Solomon, ay kumalat ang kanyang kabantugan sa lahat ng bansa na nakapalibot sa kanya, at maging ang malalayong bansa na nakabalita sa kanyang karunungan. At lahat ng mga hari at reyna ay nais masaksihan ang pambihirang karunungan na ito ni Haring Solomon. May isang reyna nga na sumadya sa kanya mula pa sa malayong lupain ng Sheba, upang makapagtanong ng mga mahihirap na katanungan, upang subukin kung totoo nga ang balita patungkol sa kanyang karunungan. Ito ay nasulat sa Unang Hari, Kapitulo 10, versikulo 1. At nang mabalitaan ng reyna sa Sheba ang kabantugan ni Solomon tungkol sa pangalan ng Panginoon, ay naparoon siya upang subukin niya siya ng mga mahirap na tanong. Wala ni isa mang mahirap na tanong na kanyang itinanong na hindi nasagot ni Haring Solomon. Kaya't labis na lamang ang pagkamangha ng reyna ng Sheba. Kaya't sa hindi inaasahang pangyayari, nang masaksihan niya ang karunungan at pamamahala at kung paano ang pagsasaayos ng palasyo ni Haring Solomon, ay nawalan siya ng malay dahil sa kanyang pagkamangha. Ito ay nasulat sa aklat ng Unang Hari, Kapitulo 10, versikulo 3 hanggang 5. At isinaysay ni Solomon sa kanya ang lahat ng kanyang mga tanong. Walang bagay na lihim sa hari na hindi niya isinaysay sa kanya. At nang makita ng reyna sa Sheba ang buong karunungan ni Solomon, at ang bahay na kanyang itinayo, at ang pagkain sa kanyang dulang, at ang pagkaayos ng kanyang mga alila, at ang tayo ng kanyang mga tagapangasiwa, at ang kanilang mga pananamit, at ang kanyang mga tagahawak ng saro, at ang kanyang sampahan na kanyang sinasampahan sa bahay ng Panginoon, ay nawalan siya ng diwa. Nakita niyo na mga kaibigan, sa sobrang pagkamangha ng reyna sa karunungan ni Haring Solomon, ay hinimatay siya. Hindi ito kayang ma-achieve ng tao maliban ng ipagkaloob ng Panginoon. Kahanga-hanga talaga ang karunungang natanggap sa Diyos ni Haring Solomon. Kaya sa naghahangad na maging pinakamatalinong tao sa buong mundo, ay hindi na ito mangyayari, dahil wala na, may nanalo na. Kaya't kung nagustuhan nyo ang bidyong ito, ay please subscribe, share at click na notification bell para maging updated kayo sa ganitong klase ng video. Salamat kaibigan.